Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Eto, nakaagaw pansin lang po sa amin at napanood po namin sa newsfeed, pumasok po sa aming Facebook page. At grabe naman, napakaanghang ng mga salitang binitawan. Sabi nga nung aking program director, congressman ba yung nagsasalita na yan? Alam nyo, nag-ugat to mga kaibigan, dahil kung di ako nagkakamali, andyan po sa San Leonardo, Nueva Ecija, kumbaga nung December 4, meron po silang napansin. Kumbaga meron po sinasagawang asfalto, yung overlaying po dyan po sa Maharlika Highway, sakop po dyan sa San Leonardo. Kumbaga inabisuhan lang na ng LGU dyan sa San Leonardo, mga kaibigan, kumbaga kasalukuyang gumagawa doon para lang po makipag-coordinate doon sa kanilang tanggapan at para malaman itong project na to at hindi daw po alam ng checker kung sino po yung contractor na yan. Ito, para mas malinaw po tayo, ating kausapin mismo yung mayor sa bayan po ng San Leonardo, Nueva Ecija. Nasa linya ng ating komunikasyon si Mayor Elan Nagaño. Mayor Elan, magandang hapon po. Magandang hapon ho, Karex, at magandang hapon din ho sa inyong tagapakinig at taga-subaybay. Apo, Mayor, tayo napapakinggan sa DCME para lang po magkaroon po ng linaw. Ano po ba punot dulo? Bakit po kumbaga yan, nagngangangal sa social media itong si Congressman Emeng? Ang pangyayari po, nakita na lang namin 2 days na lang ay gumagawa. At ipinataon na gabi ang paggawa doon sa ating pong Maharlika Highway, sakop ng Nieves at San Anton, San Leonardo, Nueva Ecija. Apa. Ngayon ho, natural, papupuntahan natin sa engineering office ito para nang sa ganun, malaman natin na sino ho ba ang kontraktor nito, saan ho ba galing ang pondo, sino ba ang nagpapagawa, ano ho ang gagawin. Kasi po, kung paghuhukay at sisira ng karsada sa National Highway, magiging sobrang matraffic. Tama pa. At doon po sa paghuhukay, maaaring may tamaan na mga nakabaon, nakalinya ng mga kuryente, linya po ng PLDT, linya po ng Converge, yung susupply po sa ating mga internet, Wi-Fi, at libre po, at linya po ng patubigan. Dito po nanggagaling ang water supply ng buong San Leonardo sa mga main line sa National Highway. Kung ito po ay maapektuhan, kawawa naman kami mga tiga San Leonardo na sobrang mawawalan ng electrical supply, mawawalan ng internet, mawawalan ho ng supply ng tubig. At isa pa po, ito po ay sakop ng ordinansa namin na Series 21 na pa pong 2011 na lahat ho ng papasok na kontratista kailangan kukuha ho ng necessary business permit at kailangan po yung lahat ng heavy equipment kukuha din po ng cytostax at lisensya sa paggawa. Para na sa ganon, mapangangalagaan ho natin ang ating nasa sakupan, Rex. Doon ho nag-umpisa lahat. Sila po ba'y dumaan doon sa city engineering para magkaroon ng linaw? Wala po. Wala pang dumaan. Kaya nga po nagkaroon kami ng pagbibisit doon sa site. Pero ang nagbisit ho, yung ating engineering office po sa katauhan, Engineer Edel Talplacido Valerio. Pero kasi Mayor, po siya ang in charge of office. Mayor, cut ko lang kayo saglit. May napanood ako doon sa Facebook Live na yon na pinaalis kayo ni Congressman doon sa area mismo. Ganun niya po. Nung mapasuspindi yung paggawa at sumunod naman yung gumagawa, nagkaroon ho ng kaunting tensyon dahil namagitan po doon yung aming hepe at saka po si Provincial Director Hermino na yung pong gumagawa ay tumigil naman. At nangako yung engineer ng kanilang side
hindi ko alam kung sino ang contractor, kung sino Apa. nagpapagawa, na makikipag-ugnayan sa opisina. Friday po nangyari ng gabi yon. Apa. Sabi niya, o sige, ipatuloy lang yung aming mga natimpla na asfalto, Mm. payagan lang maibuhos, at bukas na bukas, Friday, ay kami po ay magsusumite ng request at mga kailangan naming dokumento para po doon sa paggawa at paghingi ng business permit. Apa. That is nung Thursday night Mm. ng na nangyari dito po sa Maharlika Highway sa San Leonardo rin po. Apa, doon sa Gapan City, ang project naman po doon, flood control. Dito sa San Leonardo, asfalto po. Hindi ko ho alam yung sa Gapan City dahil hindi ko nahusakop yon. Mm. Yun naman po, yung pangyayari doon, ayon lang doon sa nadatnan ko Apa. doon sa Gapan City na yung pribadong lote Mm. namin, ng asawa ko at ng biyanan ko Apa. doon sa Gapan City, mismong sa Pambuan, sa barangay nila, Mm. ibang anggulo po yun na sila ho ang makapagsasabi kung flood control nga or hindi. Pero meron ho tayong inabutan doon Mm. na backho na pag-aari ng Pahati. Ito ay isang kontraktor. Apa. Yung Pahati Construction. Ito po yung kapartner ni Kong Emeng Mm. sa lahat ng kontrata dito po sa 4th District Nueva Ecija. Apa. Ito ho yung pinakadami niya. Mm. Hindi po sila bumalik nung Friday. Mm. Ala pong ni Anino ng isang tao na nagpakita kung anong klaseng project yung hawak nila na magpapatunay na may karapatan silang gumawa o mag-asfalto o maghukay doon sa National Highway sa San Leonardo, Nueva Ecija. Mm. At laking gulat po namin dahil noong Saturday night, the following night, Mm. ang dumating po doon mismo, doon sa pumitigil na gumawa dahil nagpabalik ko sila ng manggagawa ng walang abiso, ang nagbabantay na ho mismo si Kong Emeng Vlogger Pascual. Siya na ho mismo yung nagbabantay sa project at nangangasiwa doon sa mismong San Leonardo Highway. Apa. Kaya po nagsumbong sa akin yung ating kapulisan, andito si Kong Emeng, isang batalyon ang dala at kasama pa si PD. Natural ho, nasa pangangalaga natin ang San Leonardo, pumunta rin ho ako ron. Ngayon ho, nung magkita kami, ganun na ho ang nangyari. Nagwala neto, nagmumura, at kung ano-ano na ang pinagsasabi doon sa kanyang Facebook Lives na pagpapatunay na talagang ito scripted. Yung pagkakapunta sa Leonardo na magmula pa lang sa bahay nila na pinanggalingan, Apa. naka-vlog na, naka-video na. Pagdating doon, pagbaba, video uli. Mm. Kaya lang napunta ron ho para umiscore doon sa kanyang Facebook page sa vlogger. Apa. Ngayon nga po, nung magkaharap kami, namumula ang muka at nanginginig doon sa galit doon sa aming pagpapatupad ng ordinansa dito po sa aming nakakasakupan na San Leonardo, Nueva Ecija. Apa, kumbaga Mayor, humaba yung usapin hanggang sa humantong sa social media, naghahamonan. Kumbaga, city ordinance, kung dumaan po doon sa proper na yon, wala po naging problema. Tama po ba, Mayor? Eksakto ho, yung aming municipal ordinance, kaakibat ho ito ng department order ng Department of Public Works and Highway. Mm. At ito po ay Department Order na 117 na kailangan nagmi-meeting muna yung barangay captain, Apa. yung mayor or engineering office, contractor, at doon ilalahad nila kung ano pa yung gagawin nila. Kailan ho ba sila mag-uumpisa, kailan matatapos, saan ho nanggaling ang pondo, at kung ano po yung kabuuan na gagawin dito sa nasasakupan ng San Leonardo bilang mayor ho. Ang alam kong trabaho dito ng mayor, executive ho, namamahala ho sa kanyang bayan. Yung pong congressman, legislative, namamahala, gumagawa ng batas sa kanyang nasasakupan, at siya ang representante ng 4th District Nueva Ecija. Apa. Kaya po, magkaiba naman kami ng function. Ngayon po, lumitaw dito, kaya pala niya binabantayan yon at nagpupumilit siya na maituloy dahil siya pala mismo, si Congressman Emeng Pascual, ang kontratista ng proyekto. At sa katunayan po, meron silang pinirmahan, ni-receive yung aming notice from office of the Congressman Emeng
Port District. Andun Apo. ho yung pangalan ng receive ng notice, Mm. andun yung kanyang engineer na tinanggap naman po yung notice namin nung gabi na yon. Kaya po sila tumigil muli sa paggawa at hanggang ngayon ho, sa katunayan, hindi po sila gumagawa. Sumusunod naman na sa ngayon. Apa. At ano po naging reaksyon ng inyong kababayan dyan sa San Leonardo, Nueva Ecija nung mapanood yung kanyang Facebook Live na kung may makakapanood po ng mga bata, parang hindi po maganda eh. Talaga hong ganun siguro ugali nito. Ako naman ho, hindi vlogger, hindi ko nga ho alam yung live na yun na Facebook dahil hindi ako mahilig yan. Matanda na ako para dyan, hindi ko naiintindihan ito eh. Lamang, nire-request sa akin ng aking mga kababayan na sobra na nga yung pagmumura, galit na ginawa at nawawalan kami ng katwiran doon sa sinasabi niya na halang sumasagot. Apa. Kaya napilitan ho akong sumagot at nag-live din na hindi ko nga maintindihan kung ako'y naka-live, kung paano. Kaya ho, for the first time, ay yung meeting namin ay sinubukan namin mag-live at doon po sinagot ko yung kanyang mga akusasyon. Papapanood niyo ho yun, sa Daily SL yung iba, ewan ko ho kung saan yung iba. Apa. At yun po ay hindi ko nga ho kabisado, pero nakasagot na ho kami. At pangalawa nga po, yung sinasabi nyo na issue doon sa Gapan, hindi ko na ho alam yung kanilang project sa Gapan. Ang alam ko lang ho Apa. doon, yung pinuntahan ko, lote ho ng aking asawa na kasalukuyang kandidato ngayon na congresswoman dito sa Port District, kalaban ho ni Eming Pascual, Doktora Maricel Natividad Naganyo. Siya Apa. ho ang kasalukuyan na nakalaban ngayon sa congresswoman at former congressman niya rin ho ito. At hari nawa po Mayor kumbaga matapos na yung tension na yan at sabi ko nga dito sa programa ko, iisa lang naman ang pipiliin po ng taong bayan. Kumbaga sila pa rin ang hahatol pagdating ng eleksyon kung sino yung mamumuno at gusto po nila maging public servant dyan sa inyong nasasakupan, Mayor. Totoo naman ho yun, totoo ho yung Karex. Ako naman ho, at ang aming bayan, tahimik lang ho rito at hindi ho namin business yan, hindi mo namin hilig yung sa vlogger at hindi ho kami ang nagpunta o dumayo sa kanila. Sila ho ang dumayo dito, sila ang nanggulo at nagkaroon ng traffic na mahigit 1 oras dahil sa kanya. Apa. At ang sabi pa nitong huli, aalis din daw siya kung aalis ako. Nakakalimutan niya ho ata nitong uto na congressman na ito na ako ho, tiga San Leonardo. San Leonardo ho ako, Mayor. Bakit ako aalis sa aking bayan? Ibig sabihin, Kaya Mayor, nasunod ako sila Mayor, ang dapat umalis dahil hindi sila tiga rito sa San Leonardo. Apo, Mayor, kumbaga ang pantahan ni Congressman parang kayo pa tinataboy sa inyong pamamahay sa San Leonardo. Tara, eksakto ho, eksakto. Kaya hindi ho nakaiintindihan nito yung sinasabi, hindi rin naiintindihan nito yung batas. At dito ho, sa kanyang latest na issue na wala daw ako nagawa sa San Leonardo, Karex, hindi naman sa pagyayabang. Kahapon ho, nakatanggap kami ng panibagong award sa SGLG. Pang-pito po ito, pang-pito na sunod-sunod. At kasama rin po ngayong araw na ito, makakatanggap naman din po kami ng award sa ADAC, Anti-Drug Abuse Council. Number 1 po tayo sa paglaban sa drug sa buong Nueva Ecija. Yung Municipality of San Leonardo, isa ho, sa 10 lang ata o 4 na na-awardan nitong ADAC. Pero yung Gapan, kahit minsan ho, hindi ho nakakatanggap ng SGLC. Bakit ho? Kasi ho, meron silang mga hindi nagagawang requirement ng DILG. Plus may kaso pa itong Eming Pascual na 172 million na ninakaw po sa kaban ng bayan ng Gapan. Andun po ito naka-file sa Ombudsman. Ito po yung sabit niya sa COA. Ito po napakalinaw na ninakaw nila at hindi maipaliwanag kung saan dinala yung 172 million. Isa pa po, ihahabol ko na rin, Karex. Siya naman din ang humamon sa akin na ipakita ko ano yung nagawa ko sa Leonardo. Marami na po. Meron po tayong maraming na ipagawa na ritong ospital. Meron na po tayong maraming mga eskwelahan dito at maayos na po yung ating mga city health at mga para sa edukasyon at para sa konkreto. Hindi ko na ho isa-isahin dahil haba ho tayong masyado. Makikita naman nyo yung comparison po doon sa aming mga palitan ng salita.
At mapapanood naman siguro ng abang mga tao yan kung sino yung nagsasabi ng totoo at tayo po ay dokumentado pag nagsabi. Opo. Hindi po kamukha niya at sinatanong ding magnegosyo daw ako. Meron ho tayong negosyo pero hindi ko naritila lahat dito. Tama po. Pero siya po, ano ba ang negosyo ni Kong Eming? Mhm. Ang negosyo ho nita yung mga fake na sigarilyo. Nahulihan ho sila ng pagawaan ng fake na sigarilyo. Andun yung mga Chinese sa Pambuan mismo sa barangay ng kanyang ama, si Kapitan Boy Paslang. Boy Pascual. Apo, Mayor, ang, teka lang, ma-interrupt Kapitan ko lang Don. kayo saglit. Kahapon parang may na-checkpoint dyan sa Saragossa, yung mga peking sigarilyo, na chineckpoint siya Ayun ng... nga po, at mapalad po tayo dahil doon sa Saragossa na yon, halagang 1.7 million ang nahuli. Mhm. Yun po ay, ang partner po doon si Kong Eming Pascual at saka po si Mayor RBR ng Cabiao. Apo. Kung matatandaan niyo po, nahulihan din si Kong RBR ng fake nagpagawaan ng sigarilyo mismo sa Cabiao. Yung po, yung galing sa Pambuan Gapan na pinagsososyohan nila ni Kong Eming. Kaya ito po, galing sa kanila, sila ang protektor, sila negosyante, sila rin po ang nagpapatakbo. Kaya po yung kanilang mga yaman, hindi po mailahad. Sabi nga po ni Congressman Antonino, Mhm. ang issue dito, saan ang galing ang yaman mo? Apo. Nakapagpagawa ka ng palasyo sa Pambuan. Mhm. Sino ang binilan mo ng lupa ron, kundi mo pinalayas lang yung mga squatter? Pwede pa magpakitaan tayo ng SALN. Mhm. Saan ang galing yung yaman mo na 1,000 ektarya na ang nabibili mo doon sa Makabaklay, Japan? Nako. Saan ang galing yung pambili mo ng 100 billion, 70 million na lupa na nanggaling kay General Espino Apo. at saka po doon sa mga Sevilla? Mhm. Yung mga lupa ba na hindi ibinebenta, pilit na binibili sa Pambuan at hinukay ang buong barangay ng Pambuan, walang makareklamo. Wala pong makatayo. Kaya po, ako lang po ang tumayo at yung po ay nangyari kahapon dahil nandun nga po sa live na mismong yung lote na nga namin. Andoon yung kanyang ekwipo, yung backhoe na Apo. naghuhukay ng hindi naman nagpapaalam. Mhm. Hindi ho namin alam, 10 araw na pala na naghuhukay. Nako. Kung kami po ay nagagawang pasukin na ganon, gasino pa po yung mga tiga-Pambuan, yung mga tiga-Gapan na hindi matatakot at paano tatayo doon sa kanilang mga pinoposisyonan lupa, pag-aari, Mhm. na pag nakursunadahan ng Boy Pascual at ni Kong Eming Pascual, papasukin at aariin. Ganun Kawawa. po ang mga ugali ng mga ito. Apo, kawawa naman po dyan yung mga kababayan nyo na wala pong Yung kakayahan mga illegal na na lumaban. pagpasok sa lupa Mhm. ay talaga pong hindi magandang panuntunan. Apo. Mhm. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.